Tika, Mr. B, pa-interview muna po. Saglit lang po, sir. Saglit lang. Richard Adler po. Good morning, sir. Pa-interview lang po saglit, sir. Good morning. Good morning po. Good morning. Yes, good morning. Wait lang, sir. Wait lang po. Wait lang. Huwag mo akong pangunahan, sir. Ako po yung nag-i-interview ngayon sa iyo. Ay, nako, nanggagalit na naman ako sa iyo, sir. Ay. Okay. Antayin mo ko, may interview ay nako. Saan po ba kayo nang galing ngayon at mukhang busy-busyhan, no? Busy-busyhan ang ating Mr. B. Okay, at interviewhan na kita, ha? Okay, saan po ba kayo nang galing, sir? Okay, pwede mo bang i-explain sa amin? Go, sir. Ni RMC at saka yung ibang cabinet secretary para suriin ang response natin dito sa mga weather systems na pumapasok tatlo na. Yung Christine, tapos meron pang dalawa na that are also in play. Anyway, napuntahan ko ang dalawang evacuation centers saan yan, sir? Rizal. Saan? Sa Rizal? Anong meron doon, sir? Anong nakita nyo doon? Pagpunta nyo sa Rizal, ano pong meron doon, sir? At mukhang maayos naman. Yes, very good. Unfortunately Ayos, good. sabi ko nga sa kanila kanina, unfortunately, alam na rin natin ang gagawin natin dahil napakadalas na mangyari sa atin. Ang galing. So, meron tayong magandang response time, lalo na sa mga relief goods, sa mga rescue. At patuloy lang ng pagtitingin natin at pagtitiyak natin na ang taong bayan ay yun lalo na yung mga na biktima o na displaced o nagka-problema dahil dito sa mga bagyo ay mabibigyan ng assistance. Ang isa pang dahil marami naman tayong SOP kahit nung nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay ng relief, pag-rescue. Okay. Kapag may bagyo, ang pangunahing naisip nyo pala ay solusyon ay magbigay ng ayuda. Okay, kayo po pala ang nagpasimuno ng ayuda, no? Okay. Maraming salamat sa ayuda, BBM, ha? Naku, thank you so much. Okay, ano pa po ang inyong mga naisip na solusyon, sir? Bibigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may kuryente ang mga ospital. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon? Naku, walang pasok. So, ibig sabihin, hindi kayo nakapasok nung pumunta po kayo, sir. Kasi, di ba, pag pumunta kayo, walang pasok. So, sa labas lang po ba kayo? Yung mga kabataan. At kailangan naman lagi ng lugi sila. Masyado na silang lugi. Wait lang, saan po ito na lugi, sir? Sa negosyo? Hindi ko makakit, sir. Mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa wait lang, sir. Di ba ang tagal na naman palagi naman tayo may bagyo. So hanggang ayuda lang po ba tayo dito, sir? Wala po ba tayong naisip na solusyon? Tanong ng kababayan po natin, saan po ba yung budget na malaking billion budget para sa flood control project, no? Bakit pitila hindi naibsan yung pagbaha dito sa ating bansa? Okay, tanong ng taong bayan, saan ba napunta yung mga flood control budget na yan? Okay, bakit puro ayuda ang ating naisip na solusyon? Walang alternatibo, no? Paano maibsan ang pagbaha dito? Okay, go, sir. Pwedeng pakisagot, sir? Sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka-congested, yung sakit. Isa lang dyan ang magkasakit, napakabilis niyan. And so, we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. So that is so far that is what we have to attend to. But I also explain
bakit tuloy mo? Hindi pa natuloy. Hindi mo pa natapos, papunta ka naman sa ibang paliwanag eh. Go. Again, it's not the first time I've done it. We have to explain that yung wag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Oy, Hindi ano yun? ito Paano palitan, sir? unusual. Hindi Palitan natin yung ating ang ating utak. Ano ba? Paano ba, sir? Paano po yung papalitan natin? ito emergency. Ito ngayon talaga ang panahon. At Okay. Kapag may bagyo, hindi natin isipin na ito ay emergency. Ibig sabihin hindi magpanik o relax lang. Wag tayong mag-isip ng ito ay emergency. May bagyo. Hindi ito emergency, ha? May bagyo na. Hindi ito emergency. Ganun po ba yan? Okay. Mga kababayan, pag may bagyo daw, hindi ito emergency. Palitan na natin yung mga mindset natin. Mindset pala siguro. Ang ibig sabihin ni Bossing, na kapag may bagyo, wag na ituring itong emergency. Okay, go. mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. Nakatatlo na tayo. So, to be conservative, ibig sabihin, isang dosena pa ito na dadating. Kaya, huwag na nating isipin na emergency. Baka magkabagyo. Huwag na tayo mag-isip na ganun tayo kasi nung lumaki tayo, very maliwanag is the fact. Pero di ba sir, mas maigi na tayong maging prepare, maging mindset. Baka may bagyo o baka may malakas pa na bagyo na darating. So mag-isip tayo, mga titipunin natin ang lahat ng government ahensya ng gobyerno kung paano natin masusolusyonan ang darating na sakuna o bagyo. Hindi pa ba ganun ang ating mindset, sir? Baka sakali sa darating na panahon, hindi lang ganito ang aabutin ng Pilipinas, no? Hindi lang ganito kalakas ang bagyo, may mas triple pang sakunang darating. Wala po ba tayong mindset na ganun, sir, na para maging handa yung ating ating bansa sa mga ganong although na palaging may bagyo, wala po ba tayong solusyon na parang baka maging handa lang, sir? Paano po ating gagawin dyan? Maliwanag kung kailan ang typhoon season, maliwanag kung saan nagbabaha. Ngayon, hindi na ganun. Kaya nagbago lahat. And we have to see that. Huwag na natin sasabihin, baka magkabagyo. Paano na? Yes, nagbago lahat. Sabi ni Amy Marcos, kapatid mo. Ang akala niya ay papunta sa build program daw. Pero ngayon ay parang nauwi daw sa chat-chat. Totoo ba yun, sir? Ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change. And climate change. We are now having to think more, of course, mitigation. Kung ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. So, mukhang alam ko yung adaptation, sir. Yun po ba yung mag-adapt ng maraming tao? Mag-adapt? Mag-adapt? Yan ba yun? Di ko alam. Centers, health centers, ano ba yung mga kailangan natin gawin? Kapag nangyari ulit ito, SOP na naman, sige, may plano tayo para sa eskwelahan. Marami tayong health center, marami tayong medical team. Alam na natin yung gagawin natin. But we have to make those arrangements almost semi-permanent. Yes. Because this is going to, as I said, this will going to happen. As I told them today, this will happen this year, it will happen next year, it will happen the year after that, etc. Yes. Sa madaling salita po, anumang oras, anumang panahon, anumang buwan, anumang araw, darating ang bagyo. Kaya kailangan natin kumilos. Mag-isip na tayo. Hindi yung pamumulitika, hindi yung pang-aaway ng kapwa ka-opisyal. Mag-isip na tayo kung anong solusyon para ikakabuti. Huwag na pamumulitika. Andyan tayo lahat, no? Nakaupo tayo. Lahat tayo kumilos. Mag-isip tayo kung anong solusyon. Baka sa susunod na panahon may darating na pinakamalakas, so dapat natin i-push na natin yung flood control program para naman may konting pagbabago. So we have to think in those terms. But I think thus far, kailangan talaga natin, unfortunately, we are at the mercy of the weather.
And there are areas na hindi pa natin mapasok, but mag-aantay tayo pagbaba ng tubig. We're finding ways, kahit may baha. Siyempre, may mga rubber boat, meron tayo para magpadala ng doktor, magpadala ng ng relief goods. O kung hindi, para i-evacuate yung tao. So, we just continue to do what we always do. And so far, we are using the lessons that we learned from the previous storms, and it is serving us well. And I hope that the weather gets better. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po, sir. Okay, uwi na po tayo, sir, no? Dahil mukhang napagod na tayo, magsiuwi na po tayo. Tapos na po ang interview. Maraming salamat sa pagpaulak ng interview sa amin na Mr. B. Okay, para sa bayan. Yan po si BBM Action. Turo action. Punta doon, punta dito. Ikot dito, ikot doon. Para sa kanyang mga nasasakupan. Okay, maraming po salamat po sa lahat ng tumutok sa ating interview ngayong araw. Okay, mag-follow, like, share para like kayong updated sa ating channel. These are the admirer po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe. Thank you so much mga kadizar.